generational wealth. Oh. Let's go back to that. Sige. Anong tanong ko doon? Sa middle class, possible? Yes. Yes, sobrang possible, guys. Sobrang possible. Sa poor, it will take time. Yes. It will take a lot of time muna talaga. That's the reality, Kailangan mo munang makaalis doon. Oh. Kaya nga ako, sobra talaga, as much as possible, guys, try natin na ma-zero din natin yung debts natin. Especially to other people. Na, alam ko na nagiging way yun para lang makasurvive tayo. But if you will really have that opportunity, Hindi pwede rin mas kasing ganun palagi. hindi talaga pwede. Ang hirap umusan. Coming from someone na na-experience ko. Lagi ko napapalo yung mic ko. Coming from someone na ganun yung naging buhay or ganun yung naging buhay, mahirap makausad. Mahirap makapag-start na mag-ipon kapag alam mong meron ka pa mga kailangan bayaran. Well, I will not go deeper sa details. I will not dig deeper sa mga details. Pero yun, kumbaga, I experienced that. So, kung may chance na makapag-earn ka pa, kahit na maliit lang yung matanggap mo, malesen lang, mabawasan lang talaga yung tendency mo na mangutang para lang makasurvive. Rat race, yun yung term ni searching kita na yung rat race. Utang by the utang, Oo. utang by the utang. Kung pwede natin malesen yun, try natin talaga. Gawin natin yung best natin na makaalis tayo dun sa rat race din. Kasi iba yung comfort na nabibigay na kahit maliit yung kinikita mo, pero wala kang iniisip na, ano ba, kumita ka ng 10,000, 5K nito, punta ka agad sa utang. Ang sakit na nagpapagod ka para lang mapunan yung utang. Instead na may enjoy sana ng anak mo, or ikaw mismo, sarili mo, na yung 10K, mas wala yung mararating dun kumpara sa 5K na natitira. Dahil yung 5K, binayad mo na dun sa, pinantapan mo na sa dami utang. Hindi, kahit sa middle class marami rin ganyan. Kahit sa middle class. Madami. Especially, huwag na tayo mabanggit ng profession. Pero, maraming, yung loans. Yes. After loan ulit. Ayan, so, may stock ka na dun tsaka mawawalan ka ng parang options. Yeah. Parang, syempre, stress ka na nga dun sa mga loans na binabayaran mo. Napipigilan tuloy yung sarili mo to look for other opportunities. Yes. Kasi, syempre, ano naman yan, kakaisip mo, napagod ka na. Hindi ka na ngayon mag-iisip pa ng iba pang way on how to pay for those loans na mas mabilis or ng other opportunities. So, nasta ka na dun. Paulit-ulit for the next generation, nagkaanak ka na, tas ganun yung naabutang sitwasyon mo, baka ma-pick up din sa'yo, ma-pick up din sa atin. Yes, totoo yan. Namamana ang lifestyle from the parents. Ano yung nakita ng mga... Pero syempre, choice mo pa rin yan. May utak, may sarili kang utak. Kung mamanahin mo yung way ng pamumuhay nila, nasa sa'yo yan. Pero kung ikaw yung tipo na gusto mo nang tapusin, yung ganong klaseng ganong klaseng pamumuhay, nasa sa'yo din yan. Next, siguro, maliban na sa pangutang, nabanggit na natin yung savings. Maximize the potential ng sarili mo. Sabihin natin, pwede, ang iba dyan, sabihin, kaya ko lang kasi kaya ko lang maging construction worker. Diba? Or, yan yung mga common, construction worker, kaya ko lang magtinda, kaya ko lang magbenta ng basahan. Balik tayo dun sa mga interest mo. Balik tayo dun sa, ano nga ba yung mga talento, maaaring hindi mo pa na-discover, pero ano nga ba yung mga interest mo, pinahiligan mo na pwede rin mag-generate ng income. Diba? Pagsasayaw. Kung ikaw ay bata pa, tapos nakita mo na, mahilig pala akong sumayaw. Balikan mo. Sumali ka sa mga competition. Or TikTok. Baka TikTok ka. Diba? Kung may cellphone ka, kahit hindi yan high-end na cellphone, kahit malabo pa yung camera, sumayaw ka. Kumakanta ka, sumali ka sa mga pabarangay na competition. Naglalaro ka, basketball, volleyball, sumali ka sa mga paliga. Tsaka nabanggit mo yung sa construction. Wala din talaga yun sa sa kind ng work na meron ka. It's about ito talaga yung what you envision for yourself in the future. So kasi ang alam natin, generally maliit talaga income ng mga construction workers. But may nakausap ako na friend ko, which is also my client, na
may mga construction workers sila na umaabot ng 60K yung income sa isang buwan because of overtime. And pag nag-overtime sila, wala naman daw masyadong gagawin, lipat-lipat lang, ganyan-ganyan. At hindi siya masyadong physically demanding job yung pag nag-overtime sila. Maabot ng 60,000. Now, tinanong ko siya, nakakaipon kaya yung construction worker na yun na nag-earn ng 60,000 per month? Parang gano'n. Sabi niya hindi. Tapos bakit? Ano bang inuna niya? Babae, sugal. Bisyo. Yun. Yan. Ayun, Talaga. actually, buti na lang mag mo. Nasa listahan ko yun, bisyo. Na, isa pa sa kalaban natin yan yung bisyo. Gastos yun. Oo. Kasi bisyo is, actually, vice is addiction eh. Addiction. You cannot just let go of that overnight. Talaga pag nakasanayan mo, Wala na. na-engage mo yung sarili mo sa ganito, Mahirap mahirap makawala. Oo. Fortunately, wala kang bisyo, di ba? Ako, wala Wala. din akong bisyo. Bisyo ko magtrabaho. Bisyo ko magtrabaho, bisyo ko kumain. Yun lang. Pero yung alak, sigarilyo, di Sugal. Lalong-lalo na yun. even yung gumimik eh. Like, lumabas-labas. Ano ako eh, taong bahay ako, hindi ako mahilig lumabas. Pero gusto ko mag-travel. Yun naman yung ano doon, together with my family, partner. Pero yung mayat-maya, talaga na, guys, punta tayo sa ganito. Sige, kayo na dyan, okay lang. Not because, ayaw ko silang kasama. Gusto ko kasama yung mga kaibigan ko. It's just that, madalas ginagawa ko, guys, punta na kayo sa bahay. Yun din yung reason kung bakit parang kinuha ko tong house na to. So that I can have a bigger space para kung nandito yung mga kaibigan ko, they want to sleep over. Kayang-kaya talaga. Nakapag kami dito eh, reunion ng mga kaibigan ni mga kaklase ni nung college. Nag-reunion sila dito. Ilan kami? 14? Oh, actually, family ko na lang. That's not, wag na tayo lumayo. Family ko. Saan sila umupo? Marami upuan eh. Oo nga. Oh, marami upuan. So, nakapag-family reunion kami dito sa bahay. Family ni Mi, yung mga kapatid niya. Actually, dalawa lang kasi yung isa, may family na rin. Si Tita, hindi available that time. Then yung family ko, even yung sister ko, yung mga anak niya sa Bicol, nakapunta sila dito at nag-family reunion kami noong December dito. So, yun. Kumbaga, sinishare ko to because instead of going out, because I know that I will spend more money kapag lumabas kasi renta, sakyan, magkain. Dito na lang tayo sa bahay. Okay na lang. I'm not being Body. cheap. Yun, hindi ako nagiging cheap sa parte na yun. It's just that, feeling ko, kaya ko pang mas stretch yung budget ko sa ibang bagay kung magkakaroon tayo ng alternatives in a way na mabibigay pa rin yung same vibe na reunion, family, gathering. Kung kaya mo siya gawin dito sa bahay ko, then meron ko naman. Meron kaming projector if you want na yung experience sa parang sinihan. Meron kaming tables, meron kaming mga Computers. upuan. Di ba? Tsaka din, babalik tayo dun sa pinag-usapan natin kanina na hindi ibig sabihin na malaki yung income mo, kailangan mo na mag-splurge Oo. palagi. Yes. So, yun, katulad ni Kael, laki ng significant increase ng income from before. Then, hindi ibig sabihin nun na waldas. Oo. Kailangan mo maging wais sa pag-spend ng Yes. pera. Although, alam mo, it's alias actually when I got this house, ito yung inupahan ko. Kasi yun din yung, month na nag-resign ako sa, previous work ko. Huwag yung gagawin yun lalo kung hindi talaga kayo sure na, dun sa income. Again, it took me 5 years para lang ma-predict ko na ng maayos na, kaya ng business ko. I have consistent na ganitong Yeah, income. ito yung income ko monthly. Kapag wala pang ganun, guys, kahit kunyari, first yun nyo, na masyado kayo nasilo na, kumita na ako ng 100K. Wala pa yun. Wag nyong i-claim agad na, okay, Sa'yo kaya ko yun. na. Huwag mo i-claim na sa'yo yun. Oo, Hindi yun sa'yo, sa business sa mo yun. business mo pa yun. 5 years bago mo mabigyan ng premium yung sarili mo. Actually, nasa budgeting ko, di ko alam kung bakit niligulo dito sa tablet ko. Nasa budgeting ko, sahod ko sa sarili ko. Sahod ko lang sa sarili ko, 10K to 20K monthly. Monthly. Pero sahod yun na, Sa kanya. na akin na. Lahat ng expenses, alis na doon. So, yun yung... Tapos yung natitira doon, goes to the business. Yes. Ganun. Lit lang, di ba? Ganun talaga. Kasi para sa akin yung 20K or 10K actually, for my lifestyle naman, sapat siya eh. Una-una, hindi ako mahilig bumili ng damit. Ako mahilig bumili ng... Ito ang damit na to, sinusuot ko ngayon. It looks good, pero binili ko to sa Divisoria. Yung bultuhan, nabili ko siya ng 160 pesos Isa. per piece kasi nga bumili ako ng 10. 5 black, 5 gray. Sasabihin mo, bakit puro pareho yung kulay?
Anyway, sa business din, may ano rin yun, may reason yun kung bakit Brand. yun. Hindi lang sa brand. Ayoko na mag-spend ng time so much thinking what I will wear kapag lumabas ako. Gusto ko, okay, eto na, formal to, maayos to tignan. So, yun na kagad yung susunod ko. So, ayoko, kasi hindi rin ako ano yung fashion. Unlike si Francis. Uy, hindi nga eh. Hindi, ito, talagang into ano to, pag-aayos talaga ng sarili. Hindi ko sinasabing magastos. Kumbaga, i-really spends time para ayusin yung sarili. Ako, gusto ko lang magmukhang tao. Yun lang yung goal ko. Because that's part of my job din kasi. Yes. So, kaya... Our job pala. our job. Yes. Actually, natuto naman ako sa pananamit sa partner ko kasi yun talaga fashionista din yun. Kaya thankful talaga ako sa partner ko na thankful ako sa partner ko kasi magaling manamit. Dinamitan din naman ako kung how I package myself ngayon. Compared dati na ang comment pa niya sa akin, mukha akong tito, mukha akong ninong lagi sa mga binyan kasi yung checker. Formahan. Oo. Tapos checkered na shorts. Mm. Checkered. Yan. Wala talaga akong fashion. Gusto prince. Yan, yung mga ganun ako manamit. Ayun, okay na. Mukha na tayong decenteng nil Ano naman, mahalaga naman mukha ka lang naligo. Yes, totoo. Magpapagupit lang ako actually. Nakalimutan ko magpagupit kahapon. Dapat magpagupit ako. Pero okay naman. Hindi pa naman tayo mukhang gusto. Ano pa ba? Ano pa bang mga hindi natin na... So, ayun. Sa generational wealth. Sa generational wealth, how will you build your generational wealth? Utang, Pay. as much as possible, bayaran mo. Avoid, if you can avoid. Savings. Again, the bad debt ha. Mm-mm, The bad debt. Kasi meron good debt naman. So, bad debt, avoid mo yon, zero mo yon. Savings, kahit piso-piso, okay lang. Increase your income. Increase your income. Simulan mo muna sa ano ba ang meron ka na very minimum yung capital na pwede mo ilabas. Ano ba talent na meron ka? Doon ka mag-start. Drawing, bili ka ng bond paper, bili ka ng sketchpad, bili ka ng lapis, or ng charcoal. Drawing. While you are, nag-drawing ka, mag-live ka sa TikTok. Kasi may mga nabibigay ng gifts doon. Yes. And it's also a way of marketing mo rin. Yeah. Na, baka pwede po magpa-drawing. Magkano? Hindi mo alam kung sino yung dadaan eh. Ano yan, guys, sa pagdating sa business din, hindi mo talaga alam kung sino biglang kakatok para kunin yung servisyo mo. Eto, I'm so happy for Hannah Millet, sa partner ko. Nagulat kami na biglang nag-inquire sa page namin, or page niya, sa Easy Photos, photo booth. Real me. Real me, guys. Nag-inquire sa kanya at nakuha niya yung project na yun for 2 days. Last May, ano ba yung weekend natin? Wait lang. Ano ba? 4 and 5. 4 and 5. Oh. 4 and 5, nasa SM North EDSA yung partner ko para magbigay ng photo booth service for that 2 days. At maganda yung naging income niya doon. At meron siya ulit this 18 and 19 sa BOA naman. 'Di ba? Yun yung ano natin, yun yung hindi natin ina-expect. Sa akin din naman sa business ko, I don't really expect na meron ako mga makukuhang companies na malalaki. Mag-give ba ako? Pwede naman, Daikin, for example, Daikin Philippines. Hindi ko ina-expect na nakuha ko yun sa ID Pictorial nila. Ano pa? Finma, syempre, yung nagpaaral din sa akin na nagiging client ko na rin sila. Kami. ProLife. Yan. ProLife. Yan. Tayo. Sun Life. FWD. Mga naging clients ko na, if you're familiar with Busog Meals, big time meals ng 7-Eleven. So, the company behind that, the Jolian Corporation. Yan. Isa rin sila sa mga, inaalagaan. Kailangan lang talaga alagaan. tuloy-tuloy. Yes. Kailangan nyo rin alagaan, guys. Talagang hindi enough na mag-settle kayo na supplier lang kayo. You have to establish na partners kayo. Kasi ikaw yung, sa part ko, ako yung gumagawa minsan ng mga marketing materials nila. Or mga videos nila pwede na magamit sa marketing. So, I have to think and always consider ano ba yung vision nila. Kaya kailangan ko sila kaibiganin. Kailangan ko kaibiganin yung mga CEOs. Dahil, kapag nalaman ko na yung mindset ng CEO, madaling mai-materialize yung vision niya doon sa output na gagawin ko. Relationship building. Yes, you have to build a relationship. Ayun. So if you guys are first timer sa negosyo, kami din naman we consider ourselves Yeah. mga first Baguhan timer. pa rin kami. So,
marami pa kaming matututunan, but you really have to start even when you are not ready. Yes. Talagang ganun, Walang time na ready ka. ready ka na, oo. And hindi mo kailangan ng malaking income or malaking pera to start a business. Yeah. Basta focus ka dun sa kung anong skill na kaya mo i-provide or service na kaya mo i-provide. So, ganun. Katulad, ako naman, just share with you, it's a business somehow, no? I'm in sales, no? So, I'm providing, kasi ano ba ako, teacher ako. So, magaling ako mag-explain sa mga estudyante. So, ginamit ko yung skill na yon to do this business or this career in sales. No? So, yun, to help people. Yan. And yun palagi ang iisipin pag gusto magnegosyo. Help. And problem solving. Yan. Don't look after sa money. Darating yan. Tingnan mo lagi yung paano ako masosolve yung problema ng mga kliyente ko. Yan. Kasi problem solver tayo eh. Hindi tayo basta-basta, hindi to income generation lang. Yes. It's problem solving. And yung income nun is just the reward of the hard work you put into the business. No? Kasi talagang hard work muna lahat bago mo maani yung pera. Yung pera. Totoo. So, talagang and kailangan mo matutunan mahalin yung negosyo mo. Or yung yung other side hustles na. And as much as possible kapag pinag-usapan natin yung negosyo, make a business that you really love. Instead of make a business kasi alam mo Malaki. generate lang siya ng malaking Income. pera. Mahirap magkaroon. Kahit nga sa trabaho na lang kahit high-paying salary, maraming tao umaalis kasi hindi nila gusto. Hindi nila mahal yung ginagawa nila. So, or kung halimbawa, you spotted an opportunity na sa tingin mo good income, kailangan mong i-assess yung sarili mo in the first 2 years, 3 years, kung mahal mo ba siya at gusto mo yung ginagawa mo. Kasi kung hindi, baka hindi yan maging sustainable. Yes. Hindi siya. Kailangan mong ma-feel na mahal mo yung trabaho mo, yung business or yung trabaho mo. Yan. So, balik tayo dun sa... With that, Yeah, with that, so thank you guys. Please stay tuned sa mga susunod natin na episodes, sa mga susunod natin na podcast series. It's me, Mikael, and together with me, Francis Angeles. We are both financial advisors and business men or Yeah. entrepreneurs. And so... support, mga social media. Social media guys, Angeles Francis sa IG and TikToks, Angeles Francis lang din. Facebook, Francis Angeles. Yeah. So, ayun lang. Guys, follow nyo to kasi meron siyang 60-day challenge Yes. na where you can learn how to Manage your income or yung, ang title ko nga doon, Personal Finance Empowerment Journey. it's very important guys and it's very beneficial para sa inyo. And, Kahit sa akin, pinapanood ko yun. Minsan napapareflect ako, tama ba yung ginagawa ko? Ayun. So, may makukuha ka talaga, guys. At saka very hindi siya intermediate level. So pang beginner. So if you're a beginner learning how to manage your money, then yun, follow lang po kayo. Everyday ako nagpo-post for 60 days. Nas day 9 na ako today. So, panoorin nyo guys ha. Follow na. Okay? Bye! Bye!